Gusto ba ninyo na maiwasan ang sobrang politika sa ating Senado, di bali sa Kongreso? Kasi malawak ang Kongreso, mahigit na 300 ang mga mambabatas at majority naman dyan ay supporters ng Marcos administration. Ang Senado po ang napaka-sensitive at isa sa mga halaga. Although mahalaga rin ang Kongreso. Kasi kaya po isa sa mahalaga kasi magkakaroon po ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Itong ihahalal nating 12 senador, ang sila pong magiging senador judge kasama yung 12 senador na nandyan pa rin hanggang 2028. So kung sa tingin ninyo yung kasalukuyang 12 senador ay ang iba dyan pro Duterte at ayaw sa impeachment ni Sara kahit na pera ng bayan ang pinag-usapan sa di umano'y graft and corruption, betrayal of public trust, yung napakatinding 7 article of impeachment. At ngayon, kung sasamahan pa nyo at maglalagay pa kayo ng mga senador sa tingin ninyo, hindi pabor sa ginagawa ni Pangulong Marcos at hindi pabor sa gusto ng taong bayan at ang kanilang pinapaboran lang ay proteksyonan ang mga Duterte at si Sara sa impeachment trial, mahirap po yun. Magiging masyadong politika. Kailangan kasi ang Senado ay ipakita yung mataas na kredibilidad bilang mga senador ng Republika ng Pilipinas. Ang Senado kasi tinuturing kong pang national at international. Kasi po yung mga treaty, mga importanteng agreement ng pamahalaan ng Executive Department sa ibang bansa, may pagkakataong subject for approval ng Senado, tatalakay ng Senado. Ngayon, kung ang inyong ihahalal na senador ay wala namang sapat na kaalaman at kakayanan tungkol sa mga national at international na issue, ay magiging politiko lang yan na maaaring kampihan lang ang mga plano, pagtatanggol lang sa kanilang kaibigan at kapartido. So hindi po magiging maganda. Hindi magiging productive ang ating Senado kung puro lang politika, pamumulitika dahil sa kanilang mga interes sa kaibigan at kapartido. Kailangan kasi interes ng bayan, interes ng majority ng Pilipino dito at sa buong mundo ang pinag-uusapan. Kaya yung mga national policy, national program ng Office of the President dapat suportahan nila sa magitan po ng paggawa ng batas kung kinakailangan, pag-amend ng kasalukuyang batas, pag-repeal ng mga batas. Ganun po yan Susugan ang mga batas na magpapalakas ng ekonomiya, magpapalakas sa katatagan ng bansa sa internal, external security sa issue ng West Philippine Sea at panghihimasok, pakikialam ng China sa Pilipinas. Kailangan po panindigan yon. Ngayon kung senador, pabor sa China, senador, ayaw ng ganyang mga programa, anong klase? Kaya itong ating pagboto dito sa eleksyong mangyayari, bukas na nga po, kailangan isakripisyo natin ang pagkakaibigan, pagkakapartido. Kung talaga naman pong hindi naman para sa bayan at pang sarili lang galaw, bakit natin susuportahan sila? Napaka-sensitive po nitong darating nating 3 taon sa ilalim ng Marcos administration at darating na mga taon sa ating pamahalaan. Kasi ang nakataya dito ay national security, kalusugan, at ekonomiya ng ating bansa. Dapat ang Senado ay tutulong sa magagandang programa ng gobyernong national. Hindi magiging oposisyon lang, hindi yung puro batikos lang, hindi yung puro salungat sa mga programang nakakatulong sa mahihirap. At dahil dyan ay baka sarili lang ang interest, iwasan po natin yun. Okay? Yan po yung ating palaala. Sunod na ating pag-usapan, talagang patuloy po na umiinit at sana lumamig ito, pero baka hindi. Pagkatapos po nitong eleksyon ito, impeachment Kaya magpapatuloy yung mainit na tensyon sa pagitan ng mga Duterte at ng Marcos administration. Ngayon, ang nagsasuffer at maapektuhan dyan ay taong bayan. Kaya nga, related pa rin sa eleksyon, ilagay natin ay yung kakampi, tutulong, dahil tama ng mga kandidato at senador sa administrasyon para maibsan, lumamig ang sobrang politika. Although mainit yan after election. Alam niyo kung bakit? Kasi nga impeachment na ho susunod. Dahil yung article of impeachment ay pinaghandaan ng Senado at Kongreso. Ang mga ebidensya, testigo, trial na lang kailangan. Nabitin tayo dahil recess. June 2 magre-resume at simula na ho ng proseso. Pero ang actual na trial
impeachment trial ay sa next Congress na after ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 28 kung di ako kakamali. So malamang kung hindi man July ay malamang August na ho ang aktual na trial. So mahalaga po yan. Kaya nga yan ho lalong magkakapersonalan pa yung mga followers, supporters na magkabilang panig. Pero dapat isa lang alang ang karapatan at yung para sa bayan, hindi para sa kanilang interes lamang. Okay? At akin ho sinasabi ito, pero hindi kayo para magpanik o para matakot o mawala ng pag-asa. Parte lang po ng kanilang galaw yan eh. Kaya nga ulitin ko, mahalaga ang ating gagawing mga senador na bago. Yung 12 senador ay yung tututok sa problema ng bansa at hindi magdadagdag pa. Hindi magiging problema pa ng gobyerno at ng mamamayan. Kasi kung namumroblema ang gobyerno sa sobrang politika ng mga politiko, ang taong bayan ganun din. Kaya dahil mag-i-eleksyon, tayong taong bayan ang pumili ng karapat-dapat na tutulong. Okay, ini-comment reaction, malaya po kayo. Eto na. Yun nga hong paninira kay General Torre bilang Director General o Director ng CIDG ay massive na po, matitindi. Kinasuhan ng di umano'y illegal detention sa Makati, Korte ng Makati, kinasuhan din sa Ombudsman. So, yan po yung ganti ng mga tinamaan sa rule of law at pagpapatupad ng warrant of arrest ng court order na ginamit nitong si Torre. Kung yung mga gunita, siya yung humuli doon kay Kibuloy, siya yung humuli kay Duterte, siya yung humuli doon sa iba pa. At ngayon ay siya rin ang gagamitin kapag may mga warrant of arrest na darating, ay ipapatupad niya. Kaya expected natin itong mga kasong ipinapile kay Torre ay paaring harassment na ngayon kung ano. Pero gano'n pa man, rule of law, welcome naman kay Torre at sasagutin niya. Yan naman ang laging sinasabi niya ng araw pa. Kapag meron silang police operation at may nakapagdebate mga abogado at iba pa, hindi dito ang tamang venue. Dali niyo sa korte. So mukhang yan ang gusto ni Torre. Nagpapile din siya ng mga kaso before DOJ. Nag-iimbestiga rin siya ng marami mga kaso. So sa korte, dahil rule of law, yan ang gusto niya. Ngayon, siya naman ang kinasuhan, welcome sa kanya yan. Haharapin yan. Kaya lang nakita natin si General Torre ang siyang pinagtutulungan ngayon kasi ang laki ng potential, ang laki po ng pagkakataon na maging susunod na PNP chief ito. Kasi magandang performance, Major General, 3-star General, at itong si General Marbil ay magre-retiro na next month. Kasi extended lang ito, dapat ng Marso pa. In-extend lang dahil mag-i-eleksyon. After election, baka official na retirement yan, mangyari na. Ang Pangulo pong, ang ating Pangulo, ang merong 1,000% na authority kung sino ang gusto niyang gawing PNP chief. Kahit nga po 1-star general lang, kung gusto niya, pwede mangyari. Kaya kung halimbawa si Torre ang gagawing, pwedeng maging Director General ng PNP, may mga mababay pans ng mga ibang general, at yan may mga kainggitan, at itong galaw ngayon, kung bakit siya hinaharap, kinakasuhan, baka yan ang gusto nilang palabasin. Na hindi pwedeng makasuhan kasi may kaso sa Ombudsman, may kaso sa RTC, sa Makati. Ganun yan po ang pwede. Alam nilang qualified for PNP chief, kaya ngayon palang hinaras na, kinasuhan na. Pero dahil ang kinakasuhan naman, hindi naman guilty yan, part ng due process, hindi pa rin yan magiging sagabal. In case na bigyan ng pagkakataon at priority ni Pangulong Marcos na siyang gawin Director General ng PNP. Kaya may posibilidad na dalawang iso. Dahil nasa gasaan ni Torre, itong grupong ito, kaya kinasuhan siya. Pangalawa, gusto niyang iharas siya para hindi siya maging PNP Director General. Yan ang aking nakikita. Ngayon pa lang hinaharang nila. Please like and share ng video.